Yo, what's up sa lahat ng aking mga kababayan sa buong mundo at saka sa lahat po ng mga nasa Pilipinas. Ako po si Mr. Rio. Alam ko ho na sobrang saya nating lahat ngayon. Dahil finally, kumanta na si Kulangko. O diba? Kitang-kita naman po natin na ginisa si Dilimaw sa sarili niyang mantika nang binuking siya ni Kulangko sa mga statements niya. Yun ho ang totoong witness. Hindi ho gaya ni Matubato na hindi po natin malaman kung saan planeta ba nang galing. Imagine, 30 silang bumaril sa binaril nila. Buhay pa rin. Sino ang binaril nyo? Si Goku? At sa'yo pa namin nalaman na ang McDonald pala ay meron ng hotel. Ang bagsik, di ba? Ikumpara mo naman sa mga statement ni Kulangko. Yung taong yun ay drug lord sa New Bilibid Prison. At nag-reenactment pa kung paano niya kinausap si Laila Baliena. At ang pinaka-the best at di manilimutan sa mga katagang ginamit niya sa mga statements niya ay ang sabi ni sa akin ni Ray, Manoy, nagpahingi si ha? Bakit hindi pa siya binibigyan yung 3 minisang milk? Grabe naman yun, ang kapal namang mukha yung tao na yan. So di ba? Sabi ko kasi siyempre 3 million, 1 million. Tapos, yun, naghingi ng 20,000, Your Honor. Sabi ko, bigyan mo lang 5,000 yan. Binigyan ng 5,000. Pinadala sa Palawan. Yun po, may hawak po kaming resibo na pagpatunay na mayroon kaming resibo nga Palawan. Ang pangalan po sa resibo po, Junel Sanchez. Napapadala po ang aking talent manager na si Rinanti Diaz po. Nasaan yung resibong yun? Attorney, ang resibo. o diba? Ganun katindi si Kulangko. Sorry po. At may mga hawak pa siyang ebidensya. Si Matubato, wala lang, nagsalita lang siya. At imagine, bago ang Senate hearing na yun, meron na siyang interview sa New York Times. Ibig kong sabihin nun, ang local and international media ay kasabwat ni Dilimaw para lang pabagsakin ang ating mahal na presidente. Bobo lang ho talaga ang di makakahalata ng mga ginagawa nila. Ang nakikita kong rason kung bakit kumanta si Kulangko ay tinabla siya ni Dilimaw. Nilipat siya ng kulungan sa NBI para yung buong New Bilibid Prison ay mapasakamay ni JB Sebastian. Siguro mas malaki ang binibigay na suhol ni JB o mas type ni Dilimaw sa JB. Kayo na lang ho ang bahalang humusga. Tapos kung ano-ano na naman mga palusot ang mga ginawa ni Dilimaw na kaysyo sinisiraan lang siya. Ay naku madam, bobo lang ho ang maniniwala sa'yo. Sa tingin ba ni Senator Cayetano na sa kanyang tagumpay na matanggal sa akin ng Committee on Justice ay gaganda na at imano ang imahe ng Pilipinas sa mundo? Ay oho, mas gaganda ho ang imahe ng Pilipinas at ng gobyerno. Kasi mga basura lang naman ho kayo. Ang mga basura ho ay panira lang naman talaga kaya dapat ho kayong itapon. At ang 14 million voters mo doesn't really exist. Dahil ang nagpanalo lang naman sa'yo ay ang PCOS machine. Para mapunta ka sa kinalalagyan mo ngayon at para kontrahin ang presidente namin. Pansin mo, viral ang mga video mo dahil nagdiriwang ho kaming lahat sa pagbagsak mo. Gaya ng pagpapatalsik sa'yo sa pagiging mong chairman committee sa investigasyon ng extrajudicial killings. What more kung makukulong ka pa? Aba, magpapaparty ako nun. Invited kayo At dapat naman ho talaga kasi kayong makulong. Oo, kayo ng mga kaalyado mong mga kultong dilaw. Dahil kayo ho ang literal na basura sa gobyerno. Mga sagabal kayo sa pagbabagong gustong mangyari ng mga Pilipino. At may paiyak-iyak ka pang hinayupa ka. Hoy Dilimaw, kung talagang makatao ka, dapat di ho naging talamakan droga sa Pilipinas. Dahil sa inyo, dumami ang adik sa Pinas. Kaya wag mo kaming paandaran ng mga paiyak-iyak mong hinayupa ka. Isa ko sa mga Pilipino na galit sa mga kabobohan nyo ng mga kaalyado nyo. Human rights nyo mukha nyo ng mga bobo mong kaalyado. Itong mga huling mga kataga ko na wag nyo malimutan. Alam nyo ba kung bakit lubog ang Pilipinas sa kahirapan? Dahil magmula noong 1986, ang mga kultong dilaw ay naghasik ng kabobohan. Pagpasensyahan nyo na po ang mga kataga ko. Nakakabwisit lang talaga makakita ng mga taong ginagawa tayong mga bobo. So pag nakulong si Laila Baliena at lahat ng mga taga-LP, magdiwang tayo lahat, mga kasoli Duterte! May panibagong ebidensya umano ang Department of Justice laban kay Senadora Laila De Lima sa susunod na pagdinig ng Kamara sa operasyon ng iligal na droga sa Bilibid. Ayon kay Justice Secretary Vitaliano Aguirre, hindi isiniwalat noong Justice Secretary pa lamang si De Lima ang tunay na halaga ng perang nasabat sa ikinasang raid sa loob ng Bilibid noong taong 2014.
Bukod pa rito, pinag-iisipan din umano ng kalihim na gamitin bilang ebidensya ang umano'y sex video ni De Lima at ng dati nitong driver na si Ronnie Dayan para patunayang malapit si De Lima kay Dayan na sinasabing kolektor ng drug money sa NBP. Ang detalye sa ulat ni Ria Fernandez. Hinamon ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre II si Senadora Laila De Lima na patunayan ang kanyang mga aligasyon. Sa kanyang statement, sinabi ni De Lima na ang mga ipinepresentang ebidensya ng Department of Justice laban sa kanya ay peke tulad ng piluka ni Aguirre. Ubusan na ata ng katuwiran si Secretary De Lima. Alam mo, Senator, Secretary De Lima, alam mo yan eh. He who alleges must prove. Ina-allege mong fake yung aming mga witness. Nasaan ang proof mo? Nothing. Nada. Sinabi ni Aguirre na may panibago silang ebidensya sa ikatlong pagdinig ng Kamara ukol sa drug trade sa Bilibid sa susunod na linggo na mas magdidiin pa kay De Lima. Base umano sa impormasyong nakuha ng DOJ sa ahente ng pamahalaan at sa isang inmate, hindi idineklara ng mga otoridad ang tunay na halaga ng perang nasabat sa ikinasang raid ni dating Justice Secretary De Lima sa Bilibid noong December 15, 2014. Ang sinabi lang sa dyaryo, 1,600,000 lang ang parang more or less na nakuha nila. But in reality, sabi ng testigo, mahigit po niya yan ng 300 million. Nagbabala naman si Aguirre na posible nilang gamitin sa korte laban kay De Lima ang tatlong sex video umano nila ng kanyang dating driver na si Ronnie Dayan kung itatanggi nila ang kanilang relasyon. Maliban dito, maaari rin daw ipalabas sa mga ito sa isang executive session sa Kamara kung nanaisin ng mga mambabatas. Sir, anong significance kung i-admit yung relationship? Malaki ang significance. Mag-i-explain yun why Ronnie Dayan was so powerful, why Ronnie Dayan was able to extract monies from the drug lords, why Ronnie Dayan was able to get monies from the drug lords. So malaki-malaki yun. Because an ordinary driver could not do it. Bukas ang DOJ ngayon na ilagay sa ilalim ng Witness Protection Program o WPP si Dayan kung makikipagtulungan ito sa investigasyon. As a matter of fact, we are looking for him and we are inviting him, or I am inviting him, na sana umapir siya sa Congress. Sabihin niya yung totoo doon. Nanindigan naman si Senator Laila De Lima na hindi siya dadalo sa hearing ng Kamara kaugnay ng umano'y drug trade sa Bilibid. Ayon sa Senadora, hindi raw lehitimong hearing in aid of legislation ang nangyayari sa Kamara kung hindi in aid of demolition laban sa kanya. Sinagot din ni De Lima ang puna ng ilan kaugnay ng pag-uudyok niya noon kay dating Vice President Jojo Marbinay na dumalo sa Senate hearing kaugnay ng mga umano'y anomalya ng korupsyon sa Makati. Sabi kasi ng Senadora dati dapat ay bukas si Binay sa investigasyon kung wala itong tinatago. In relation to former Vice President Binay, ay lehitimong inquiry po yun. Well, hindi naman po yun kagagawan nung dating Pangulo, ni Pangulong Pinoy. Wala akong kinalaman doon yung Pangulong Pinoy. At wala pong instruction sa mga senator noon na i-demolish nyo yan, si VP Binay. Hindi ho katulad ng nangyayari ngayon. Sa isang hiwalay na panayam naman, bumuelta si De Lima kay Pangulong Duterte. Naawa na po ako sa ating Pangulo. Kaya patawarin na lang po siya ng mahal na Diyos sa kanyang mga pinaggagawa. All of a sudden, he is now, for me, he's now the lowest and the vilest man in the country. Sa sobrang kabastusan na po niya. God forgive him. Naaawa na po ako sa inyo, mahal na Pangulo. Tigilan niyo na po ako. Ano pong gusto niyo sa akin? May gusto po ba kayo sa akin? Ginel is with the Presidential Security Group. Baka mapir siya. So far, to my knowledge, wala pa. But hopefully, mag-execute siya ng affidavit. Pero sir, nagsabi na siya na interesado siyang humarap at mag-execute ito ng affidavit. May ganun na siyang Dun sa pakipag-usap ko sa kanya, parang inclined siyang gumawa ng affidavit. So nakausap mo na po siya? Yes. So yung status is 3 days ago.
results naman? Wala naman, nandun lang siya. But because his name crop up, parang as a matter of course, iniimbestigahan din siya ng unit niya. May subpoena na for sir? Wala pa. Kasi ang next hearing would be on October 5. So, siguro we'll recommend the persons to be subpoenaed bago ako umalis kasama ni Presidente papuntang Vietnam.